Sir, hindi na po kasi ako ang assistant nyo. Kay Sir Carson na po ako nagtatrabaho. I thought we'd talked about it a while ago, in your car. She emphasized the words to make it clear for him. Pero mukhang hindi ata nito naintindihan ng ibig niyang ipahiwatig dahil tumawa lang ito dahilan para mainis siya. Are you challenging a direct order, Miss Buencamino? Because if you are, I suggest you read the Code of Conduct, more especially the consequences of dereliction of duties. Clause 19.2. Halos sumanga dahil sa memoryado nito ang clause ng HR manual. Walang sino man ang may kakayahang tapusin ang napakahabang HR manual at mukhang si Brent lamang ang nakatyaga. Hindi pa niya nagawang basahin ang kahit na anong dokumento mula sa kumpanya. At dahil si Lucifer ay pinapaalala sa kanya mga clause ng kumpanya mula sa memorya nito, ay mukhang kailangan na rin niya simulang basahin ang company manual. Ayaw na makita ang sarili na bubugahan na naman ng apoy nito kung sakali mang tumagal siya sa kanyang trabaho. Tumango na lang siya, saka tinalikuran ito. Gagawin ko na ho, sir. Medyo matatagalan lang ho dahil kadarating ko lang ulit sa trabaho. Sabi niya, wala na siyang lakas para harapin pa ito at ayaw niyang umabot ulit sila sa sigawan. Hindi pa siya nakakarating sa pinto nang maramdaman ng matipunong braso sa kanyang bewang. Hindi mo pa ba nababasa ang company's protocol as well? Bulong ni Brent. Ang hininga nito ay pumapaypay sa kanyang buhok, dahilan para magdala ng kakaibang tukso sa buo niyang katawan. Halos manghina pa siya nang maamoy niyang natural na bango ni Brent na humalo sa pabango nito at sabon. God, she'd missed it, as much as she missed being held by him like this. Rule number 1. The only rule you have to remember at all times, Miss Buencamino. Bulong ni Brent, saka hinawi ang buhok nito at nagplanta ito ng halik sa kanyang leeg. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi kita pinapaalis. Napasinghap si Arlena nang bigla siya nitong iharap. Mula sa mga mata ni Brent ay nababasa niyang pagnanasa rito. I haven't dismissed you. Angel nito sa kanya. Ang mga mata nito ay dumako sa kanyang mga labi. Bago ito yumuko at siilin siya ng mapusok na halik. Hindi na niya namalayan ang sariling mga labi na tumutugon sa labi nito at ang mga kamay ay kaagad na pumulupot sa bewang nito. At sa 1 minuto o mas mahaba pa, ay nawala sila sa yapos at halik ng isa't isa. Nilulunod ng kanilang pagnanasa hanggang sa magising sila sa kamunduhan ng tumunog ang cellphone nito. Iniwan ni Brent ang kanyang labi, ngunit ang isang braso nito ay nakapulupot sa kanyang bewang. Animoy ayaw siyang pakawalan. Tucson speaking. Sigaw ni Brent mula sa kabilang linya. Ang boses ay kasing tigas ng sandata nito sa ibaba. Kahit nagalit ito sa kanya, hindi maipagkakaila na may epekto siya dito. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka, kaya naman itinago niya ang muka mula sa matipuno nitong dibdib. Nakikinig lang ito sa kausap bago nito ibinaba ang cellphone, at nang nagbaba ito ng tingin sa kanya, ay nag-iba ng ekspresyon sa mukha nito. I have an off-site meeting tomorrow. Sabi nito saka siya binitawan. You're coming with me. Pero hindi na akong assistant mo, paalala niya. I'm well aware of that. Naghintay siya sa eksplanasyon mula kay Brent. Pero nagtungo lang ito sa mesa at umupo at napako ng atensyon sa laptop. Nang hindi pa siya umalis ay nag-angat ito ng tingin sa kanya. Anything else, Miss Buencamino? He raised an questioning eyebrow, and Arlena glared at him. Hindi na sana ito maulit pa. Hindi mo ko pwedeng itrato na parang basura. Hindi marunong humingi ng tawad at halikan kung kailan mo gusto. Mariing aniya. And since you love the HR manual so much, I'm sure there's something in there about inappropriate relationships. If by this you mean our case, I'm afraid I can't promise you that. Brent drawled softly. There's nothing inappropriate going on here. Nandito ka para lamang sa isang rason, Miss Buencamino. I want you. Don't ever forget that. Anong ibig mong sabihin? Hindi sinagot ni Brent ang kanyang tanong at tinuro ang pinto. Kate will send you the meeting details. And just like that, Arlena was dismissed. Umusok ang ilong na nagtungo si Arlena sa break room at galit na galit nang bumalik sa kanyang maliit na opisina na may dalang mainit at matapang na kape upang pakalmahin ang sarili. Kung alam lang niya na ganun ang kahihinatnan nila ni Brent, ay hindi na sana niya tinanggap ang trabaho umpisa pa lang. Kasalukuyang nasa labas si Arlena at nagla-lunch break. Habang kumakain ay ka-FaceTime niya si Brenda. At ang kanyang kambal, sinabi niya rito ang dahilan kung bakit hindi siya nakauwi at hindi napigilan ni Brenda ang mag-alala para sa kanya. Pinapanood niya ang mga ito habang naglalaro sa park.
Natawa siya nang madapa si Artemis at ginaya naman ni Celine. Nabawasan ang pagod at iritasyon niya mula sa kanyang trabaho nang makita ang mga anak. Kahit papaano'y nalilimutan niyang nangyari sa kanila ni Brent sa opisina nito. Ilang oras rin na sumagi yun sa utak niya sa tuwing nababakante siya at gusto niyang kutusan ng sarili kung bakit hindi siya pumalag sa pagsiil nito ng halik sa kanya. Dahil sa pagkaabala sa panonood niya sa dalawa, ay hindi niya pinansin ang mga notifications na tawag ni Kate sa kanya. Lunch break niya at karapatan niyang aksayahin ang oras niya sa kanyang mga anak. Mom! Mom! Ani Celine na pinapakitang hawak na damo. What's that, baby? Flower! Natawa siya sa maling pagbigkas nito ng flower. Gusto niyang kurutin ng mabilog at mapulang pisngi ng anak, pero dahil malayo siya sa mga ito'y magtitiis muna siya sa pagtingin-tingin sa mga anak. Dumako ang kanyang tingin sa mga mata ni Celine na hindi maipagkakailang replika ng asul na mga mata ni Brent. Ganon rin si Artemis na talagang kopyang-kopya ang kabuuan ng mukha ni Brent, maging ang pagkunot ng noo kapag naiinis. Nag-alala siya na baka itong makakuha sa ugali ni Brent kung sakali mang lumaki ito. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mula sa kanyang likuran ay may tumikim. Mabilis niya iyong nilingon at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita si Brent na may matalim na tingin sa kanya. Nabitawan niya ang kanyang cellphone dahilan para mahulog ito sa sahig. Naririnig niyang nagsasalita pa ang kanyang anak. Kaagad niyang tiningnan ang kanyang cellphone at lihim na nakahinga ng maluwag nang makitang nakalayo na si Celine sa kamera at kasama na si Artemis na pinipilit sumakay sa truck car na regalo ng kuya niya. Lumuhod si Brent upang pulutin ang kanyang cellphone. Kunot noon itong pinanood ang dalawang bata sa kanyang cellphone. Aagawin na sana niya ang kanyang cellphone pero inalayo iyon sa kanya ni Brent. Give my phone back! Kinakabahan siyang tumingkayad at pinipilit na kunin kay Brent ang cellphone niya. Arlena? Bahagya siyang tinulak ni Brent at muling tiningnan ng kausap niya. Mabilis ang tibok ng puso niya at ramdam niyang panginginig ng tuhod niya na anumang oras ay bibigay na sa sobrang takot. Mula sa kanyang isip ay gumagawa na siya ng dahilan o paliwanag kung sakali man na malaman ni Brent ang tungkol sa kanyang mga anak. Ma'am! Boses yun ni Celine mula sa malayo. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito at pinapanalangin niya na sana'y hindi lumapit si Celine sa camera. Pero si Brent ay tutok na tutok sa screen. Animoy inaaninag ang dalawang bata. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Hudyat na binaba ni Brenda ang tawag. Nagbaba ng tingin sa kanya si Brent, saka binigay ang cellphone. Mariin siyang napapikit at nakahinga ng maluwag. Marahil ay nakita ni Brenda na ibang humahawak sa kanyang cellphone, kaya naman binaba nito ang tawag. You have a daughter and a son? Tumango siya pero hindi niya ito tiningnan. Napalunok siya nang mula sa gilid ng kanyang mga mata ay hindi naalis ang nagtatanong na tingin ni Brent. Hindi niya alam kung nakilala ba nito ang mukha ng mga anak o kung ano man, base na rin sa kuryosidad ng tingin nito. Kalaunan ay napalitan niya ng galit na ekspresyon at tiing bagang na nagsalita. I've been trying to reach you, but you didn't answer. It's my lunch break. Thanks God I'm safe. Aniya nang ibahin nitong usapan. Wala akong pakialam. Angil nito saka siya hinila palabas. Dahil sa kabang nararamdaman kanina, ay wala siyang lakas na agawin ng kamay at inayaan na lang ang sarili na sumama kay Brent. Tahimik lang si Arlena habang nakatanaw sa labas ng sasakyan. Nakahalukip-kip siya at sinikap na hindi lingunin ng tahimik lang rin na si Brent. Ang tanging ingay lang na maririnig sa loob ng sasakyan ay ang malalim nilang pagbuntong hininga at ang paminsan-minsang pagtatanong ng driver at head security ni Brent na nagpakilalang James sa kanya. Bagamat kaedaran ito ng kanyang ama ay hindi ito mahahalata dahil sa itsura. Kahit sinong babae na makakakita rito ay magkakagusto dahil sa angking kakisigan at kabataan. Ganoon rin ang driver nito na si Charles na alam niyang isa rin sa security ni Brent. Bumaling siya sa wing mirror ng sasakyan kung saan may dalawang itim na SUV ang nakasunod. Hindi na siya magtataka kung ang dalawang yun ay kasama rin ng security details nito. Napabuntong hininga siya at isinandal ang ulo sa salamin ng sasakyan. Bumalik ang kanyang isip sa naganap kanina sa cafeteria. Naghalo-halo ang emosyon sa kanya. Takot, antisipasyon, kaba, at marahil ay ang pag-asang makilala ni Brent ang kanyang mga anak. Pero mas nangibabaw sa kanya ang takot. Takot na baka itanggi nitong mga anak o takot na baka kunin sa kanyang mga bata. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Brent
kung sakali mang makilala nito si Celine at Artemis. Nasa sariling mundo siya nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Brent. Lumingon siya sa labas sa pag-aakalang nakahinto sila, pero umuusad pa ang sasakyan at paminsan-minsay humihinto sa traffic. Bumaling siya kay Brent at lumoksong kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. Yes? Your kids. Nahigit niya ang kanyang paghinga at halos bumara ang laway niya sa kanyang lalamunan. What about my kids? Nauutal niyang tanong. Paano kayo nagko-co-parent ni Zane sa mga anak niyo? Kung naglalaban kayo sa kustudiya ng mga anak niyo? Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis sa seryosong ekspresyon ni Brent sa tanong. Hindi niya akalaing hanggang ngayon ay iyon pa rin ang tingin nito sa relasyon nila ng kuya. Muli siyang napabuntong hininga. Zane is not the father of my twins. Mula sa gilid ng kanyang mga matay napansin niya ang bahagyang paglingon ni James at tingin ni Charles sa rearview mirror. Pero ang kanyang atensyon ay nasa naguguluhang tingin ni Brent. Zane is my older brother. Sambit niya, hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagkagulat at tuwa sa emosyon ni Brent. Tulad ko ay kambal rin ang anak niya. He is talking about his ongoing divorce battle and twins custody with his wife. Now that I answer your question, I hope you won't degrade my character from now on. Wika niya. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Tanong nito. Nagtanong ka ba? All you did was made your own assumptions and judge me. Ingos niya. Nag-iwas ito ng tingin, halatang nagsisisi sa ginawa. Pero kaagad rin iyong nawala. Dahilan para humanga siya sa mabilis na pag-iba ng ekspresyon nito sa bawat segundo. Bakit hindi mo tinatama sa tuwing nababanggit ang pangalan niya? Natural lang na maisip kung may relasyon kayo. Napamaang siya sa pagdadahilan nito. Malamang ay isang malaking kabawasan sa pagkalalaki nitong aminin na lamang ang kasalanan. Napapailing siya at hindi na sinagot pa si Brent. At least ay naklaro na niya rito ang relasyon nila ng kuya niya. Napansin niyang bahagyang pagngiti nito at kaagad rin nawala nang iiwas nitong mukha sa kanya. Hindi na ito nagsalita pa. Pero ang likuran ng kamay ay nakatakip sa bibig nito. Binalik niya ang tingin sa labas, pero kaagad ring binalingan si Brent nang muli itong nagsalita. So, who's the father? None of your business. Kibit balikat niya. Matalim ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Maging ang pangay kumukuyom sa galit. Marahil ay hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Gusto man niyang aminin kay Brent ay natatakot siya sa mangyayari. Hindi niya alam kung itatanggi nito ang anak o kukunin sa kanya. Natatakot siya sa parehong kahihinatnan ng kanyang pag-amin. Hindi niya makakayanan na marinig mula sa labi ni Brent ang pagtanggi nito sa mga anak at ikamamatay niya kung sakali mang ilayo ni Brent ang kanyang mga anak sa kanya. Noon akala niya ay tama ang desisyon niya na lumayo kay Brent dahil may asawa na ito. She's doing them both a favor, she thought. Pero ngayon ay nagtatalo ang kanyang isip. Muli silang natahimik hanggang sa nakarating sila sa isang private building na may iba't ibang establishments. Bumaba sila sa underground parking lot at nagtungo sa isang private elevator at tanging si James lang ang kanilang kasama. Pinindot nitong ikapitong palapag nang sumara ang pinto ng elevator. Nang makarating sa 7th floor na palapag ay si James muna ang lumabas at nilingon ng paligid. Nang masiguro na walang tao ay sumenyas ito sa kanya. Kunot-noo siyang sumunod kay Brent at napamaang nang makitang walang tao sa buong palapag na yon. At halos lahat ng kwarto roon ay may clinic at para sa mga special case patients. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil hindi niya alam kung ano ang sadya nila sa lugar na yon. Napansin siguro ni Brent ang mabagal niyang lakad, kaya naman kinuha nitong bisig niya at hinila siya upang mapabilis ang kanyang lakad. Napangiwi siya sa diin ng hawak ni Brent at mabilis niyang binawi ang kamay rito. Nahinto silang pareho at mula sa hallway ay matalim ang tingin nila sa isa't isa. Are you trying to break my wrist? Singhal niya sa lalaki. Shut up and follow me. Angal ni Brent at akmang kukunin ang kanyang kamay, pero umatras siya. Saan ba tayo pupunta? Kinuha mo ako sa kalagitnaan ng lunch break ko, na wala man lang pasabi kung saan tayo pupunta. Tapos ngayon dadalhin mo ako dito na hindi mo sinasabi sa akin kung anong sadya natin? What the hell? Just follow me, Arlana. Brent firmly said between his gritted teeth, certainly losing his patience with her. I will explain everything once we got there. Hindi pa rin siya kumbinsido, kaya naman pinakatitigan niya ito sa kanapakurap na para bang hinahanap niya si Brent. Pinagsalikop niya ang kamay. And if I refuse to come with you, what then?
I don't recommend you do. Not where my health is concerned. Inirapan niya ito saka nagpaunang maglakad. Tumungo siya sa pinto kung saan naghihintay si James. Hinintay niya si Brent at itong bumukas ng pinto. Sumunod siya sa loob ng isang private clinic at bumungad sa kanilang isang babae na may suot na white robe at prenteng nakaupo sa upuan nito. Hindi nalalayo sa edad niya o ni Brent ang babae. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya, saka inilahad ang kamay. I am Lucy Deloso. I've heard so much about you. I am Brent's therapist. Nanlaki ang kanyang mga mata at napamaang siyang bumaling kay Brent para siyang mababaliw sa nalaman niya. They sat in stony silence for the first 10 minutes, with Lucy only too happy to observe them and take notes. Hindi magawang tingnan ni Arlena si Brent at ang therapist nito at sa mga kamay niya lang siya nakatingin. Sa hindi malamang kadahilanan ay mas pinili ni Brent na tumayo sa gilid ng bintana. Gayong napakalaki ng espasyo ng clinic ni Lucy at may upuan na nakaharap sa kanya. Sa huli ay hindi na nakayanan ni Arlena ang katahimikan at siya nang bumasag nito at humarap sa therapist. Hindi ko sigurado kung bakit ako nandito. Itiniklop ni Lucy ang notepad nito at sumandal sa upuan. At sa loob ng 15 minuto ay ipinaliwanag nito ang dahilan ng kanyang biglaang pagbisita. Nakaupo si Arlena at namamanhid at hindi makapaniwala. Ang kanyang mga matay palipat-lipat kay Brent at sa therapist nito. At iniisip niyang baliw na ang mga ito o nasa isang panaginip siya na hindi niya maintindihan. Alam niyang nagsisinungaling lang si Brent tungkol sa hindi gumagana ang pagkalalaki nito. Dahil ramdam niya yun sa tuwing maglalapit ang katawan nila. Tulad kanina sa office nito nang halikan siya nito. Hindi yan totoo, sabi niya habang marahas na umiling. He does not have any issues. I felt his... You felt what? My erection? Tinatamad na anito. Congratulations, goddess. You are the only one in the whole fucking universe who makes me hard. Hindi pinansin ni Arlena ang pagsabog ni Brent at bumaling kay Lucy. Is he serious right now? Is that even a thing? Pinaliwanag ni Lucy na lahat ng sinabi ni Brent ay totoo. Ang kondisyon ni Brent ay nagsimula ng mainit nilang gabi. Maraming nagbago sa buhay nito. Tulad ng muntikan nang mawala ang ama nito ng maatake. Ang pag-upo niya bilang CEO ng Tucson Express at ang pagbitiw nito sa pangarap. At nang mawala siya isang araw na walang pasabi, ay may kung ano na nasira kay Brent sa puntong hindi na nito kayang makipagsaya sa ibang babae. Your encounter on its own would not have such an impact on him. Paliwanag ni Lucy.